Nakarating na ba kayo na gumising ng maayos, bigla na lang nahihilo, nanghihina, o pakiramdam ay may kakaiba? Kung 60 taong gulang na kayo o higit pa, nais kong malaman ninyo na ang sandaling iyon ay hindi dapat baliwalain. Para sa maraming matatanda, ang stroke ay hindi dumarating ng may malakas na babala. Kadalasan, itong nagsisimula ng tahimik sa maliliit na senyales na mukhang hindi nakakapinsala hanggang sa isang araw, bigla na lang hindi makagalaw ang katawan ninyo, nanlalabo ang pagsasalita o bigla na lang nawawala ang memorya. Hi! Narito ako hindi para takutin kayo, kundi para ibahagi ang isang bagay na maaaring protektahan ang inyong utak, kalayaan at kinabukasan. Alam nyo ba, maraming stroke ay hindi nagkakataon lamang. Unti-unti itong nagkakabuo mula sa mga simpleng gawi sa umaga na paulit-ulit nating ginagawa. Mga gawi na mukhang normal o kahit pamalusog, ngunit maaaring unti-unting sumisira sa sirkulasyon ng dugo sa utak. At narito ang magandang balita. Ilang maliliit na pagbabago lang sa umaga ay maaaring makabawas ng malaki sa inyong panganib. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 karaniwang pagkakamali sa umaga na nagagawa ng maraming matatanda nang hindi namamalayan. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin para manatiling matalas at ligtas ang inyong utak. Kung may bahaging tumama sa inyo o nagpaalala sa inyong karanasan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Hindi kayo nag-isa at ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento kung taga saan ka nanood at ilang taon ka na. Ngayon, simulan na natin. Magsimula tayo sa unang gawi sa umaga na maaaring nagdudulot ng tahimik na panganib sa inyong utak. Tanong ko sa inyo, mabilis ba kayong gumigising? Pagkagising sa umaga, tumatalon ba kayo agad mula sa kama nang hindi nag-iisip? Kung gayon, hindi kayo nag-iisa. Parang natural lang. Umaaraw na, nagsisimula na ang araw at gusto ninyong magsimula. Ngunit, narito ang isang bagay na hindi alam ng maraming matatanda. Ang pagtayo ng mabilis pagkagising ay maaaring magdulot ng tahimik na panganib sa inyong utak. Pagkatapos ng buong gabi ng tulog, ang inyong katawan ay nasa isang kalmado, mababang presyong na estado. Bumabagal ang daloy ng dugo, lalo na patungo sa utak. At kapag bigla kayong tumayo mula sa pagkakahiga, maaaring bumagsak ng husto ang inyong presyon ng dugo. Ito ay tinatawag na orthostatic hypotension at ito ay mas karaniwan at mapanganib kaysa sa iniisip ng marami. Maaaring makaramdam kayo ng konting hilo o baka medyo hindi matatag. Ang iba ay parang masusuka o mawawalan ng malay. Mukhang maliit na bagay lang iyon, ngunit ibig sabihin nito ay hindi sapat ang oxygen na nakakarating sa inyong utak. At para sa mga may edad na o mahinang sirkulasyon, ang biglaang pagbabago na iyon ay maaaring magdulot ng mini-stroke o mas malala, isang ganap na stroke. Ang solusyon? Simple lang at hindi aabot ng 2 minuto. Pagmulat ng inyong mga mata, huwag magmadali. Huminga ng dahan-dahan. Iunat ang inyong mga kamay at paa. Umupo ng marahan. Ilapag ang mga paa sa sahig at sandaling maghintay. Hayaan ang inyong katawan na umayon. Bigyan ng oras ang inyong utak na makahabol. Kung nakaranas na kayo ng hilo sa umaga o parang hindi balanse, hindi iyon dahil sa edad lamang. Sinisikap ng inyong katawan na magbabala sa inyo. At gusto kong marinig mula sa inyo. Naranasan na ba ninyo ang pagkahilo sa umaga o parang mahihimatay kapag biglang tumayo? Ibahagi ang inyong kwento sa mga komento. Maaaring may ibang nakakaramdam din nito at hindi alam ang ibig sabihin. Ang paggising ng dahan-dahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto ay maaaring protektahan ang inyong utak sa mga darating na taon. Hindi ito tungkol sa pagiging mabagal, kundi sa pagiging matalino. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang karaniwang bagay na madalas nilalaktawan ng karamihan sa umaga kahit na humihingi ito ng atensyon ng kanilang utak, ang pag-inom ng isang basong tubig.
Pwede ko bang ibahagi ang isang maliit ngunit makapangyarihang gawain na madalas kalimutan ng mga taong lampas 60 taong gulang? Kahit na makakapagprotekta ito sa kanilang utak sa mga darating na taon, ito ay uminom ng isang basong tubig sa umaga paggising. Alam kong simple lang ito, baka masyadong simple, pero heto kung bakit ito mahalaga. Kapag natutulog ka ng 7 o 8 oras, nawawalan ng tubig ang iyong katawan sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis. Wala kang iniinom sa buong panahong iyon, kaya paggising mo, medyo dehydrated ka na. At ang iyong utak na binubuo ng halos 75% tubig ang pinaka-naaapektahan nito. Isipin mong magsimula ang araw mo na mas makapalang dugo, bumagal ang sirkulasyon at tumataas ang blood pressure, lahat bago ka man lang mag-almusal. Iyan ang eksaktong nangyayari kapag nilaktawan mo ang tubig sa umaga. At para sa mga senior, mas nakakabagabahala nito dahil ang dehydration ay naiugnay sa mas mataas na risk ng stroke, memory issues at mabagal na reaction time. Dagdag pa, kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng diuretics na karaniwang iniinom ng mga matatanda para sa blood pressure o heart issues, mas maraming tubig ang nawawala sa katawan mo habang natutulog nang hindi mo namamalayan. Ang unang basong tubig na iyon ay natural na nagpapalabnaw ng dugo, nagpapabuti ng oxygen delivery sa utak at bayayat na nagpapagising sa iyong sistema. Para itong pagbubukas ng bintana at pagpasok ng sariwang hangin, pero sa pagkakataong ito, nangyayari ito sa loob ng iyong utak. Kaya bago ka uminom ng kape o tsaa o uminom ng iyong gamot sa umaga, sandali lang at uminom muna ng isang basong tubig na nasa room temperature. Wala pang 1 minuto ang kailangan pero pasasalamatan ka ng iyong utak buong araw. Naging parte na ba ito ng iyong morning routine o isang gawi mo bang gustong simulan bukas? Ipaalam mo sa akin sa comments. Ang iyong maliit na pagbabago ay maaaring maging inspirasyon para sa ibang nanonood nito ngayon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. At pag-usapan naman natin ang isang bagay na maraming naniniwalang healthy pero maaaring palihim na nakakasama sa iyong utak lalo na kung nasa iyong breakfast plate ito. Ano ang karaniwang nasa plato mo sa umaga? Baka isang mangkok ng cereal, isang hiwa ng tinapay o mabilisang scrambled egg na may konting keso. Mukhang harmless, di ba? Pero heto ang madalas hindi napapansin ng karamihan. Maraming karaniwang breakfast foods ay puno ng hidden salt at ang simpleng gawi na ito ay maaaring maglagay sa iyong utak sa panganib. Tingnan mo, ang asin ay hindi lang nanggagaling sa asinera sa mesa. Nakatago ito sa processed breads, instant oatmeal packets, store-bought breakfast bars, sausages, kahit sa healthy whole grain cereal. At kapag pinagsama mo ang maalat na almusal sa natural na pagtaas ng blood pressure tuwing umaga, ang resulta ay maaaring mapanganib, lalo na para sa mga matatanda. Ang sobrang sodium ay nagpapatigas sa iyong mga blood vessels at nagpapataas ng pressure sa mga delikadong capillary sa utak. At para sa mga may hypertension na, ang overload na ito sa umaga ay maaaring magdulot ng stroke, memory problems o bigla ang pagkahilo at pagkalito. Pero heto ang magandang balita. Pwede mong baguhin ito nang hindi binibitawan ang mga pagkaing gusto mo. Sa halip na instant oats na may flavor packets, subukan ang plain oatmeal na may fresh berries o unsalted nuts. Sa halip na sausage o cheese-heavy eggs, piliin ang boiled eggs na may avocado o isang hiwalam whole grain toast. Kahit maliliit na pagpapalit tulad nito ay pwedeng magbawas ng sodium ng daan-daang milligrams. Inirerekomenda ng mga eksperto na panatilihin ang iyong buong almusal sa ilalim ng 300 to 400 milligrams ng sodium, pero karamihan sa processed foods ay lampas na dyan sa isang serving lang.
At ang nakakalito, marami sa mga ito ay hindi naman gaanong maalat ang lasa. Kaya sa susunod na magbabasa ka ng label o maghahanda ng almusal, doblehin mo ang pagtingin. Pasasalamatan ka ng iyong utak. Napansin mo na ba kung gaano karaming asin ang nasa iyong breakfast foods? O may mga low-sodium swaps ka bang nagawa na epektibo para sa iyo? I-share mo ang iyong mga ideya sa comments. Ang iyong tip ay maaaring makatulong sa iba na magkaroon ng mas malusog na hakbang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga gawain sa umaga. May isang inumin na inaasahan ng maraming tao para magising, ngunit kapag mali ang pag-inom ito, lalo na nang walang laman ang tiyan, maaaring mas makasama pa ito kaysa makatulong. Aminin, kape ba ang unang hinahanap mo sa umaga? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Para sa karamihan sa atin, ang mainit na tasa ng kape ang tila nag-iisang paraan para tunay na magising. Ngulit kung ikaw ay 60 taon pataas, may mahalagang bagay na dapat mong malaman. Ang pag-inom ng labis na kape nang walang laman ang tiyan ay maaaring tahimik na magpalaki ng iyong panganib sa stroke. Narito ang dahilan. Kapag kape ang unang ininom mo, lalo na nang walang pagkain sa sistema, malakas ang reaksyon ng iyong katawan. Pinapataas ng caffeine ang adrenaline, tumataas ang iyong heart rate at nagiging mas sikip ang iyong mga daluyan ng dugo. Ang lahat ng ito ay nangangahulugang maaaring biglang tumaas ang iyong presyon. At para sa mga senior na baka hindi na gaanong flexible ang mga ugat, ang biglaang pagtaas na yon ay maaaring magdulot ng pressure sa mga delikadong daluyan ng dugo sa utak na nagpapataas ng panganib ng mini-stroke, abnormal na ritmo ng puso at maging mga problema sa memorya sa paglipas ng panahon. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong tuluyang diwasan ng kape. Hindi naman. Ang susi ay ang tamang oras at balanse. Subukan ito. Uminom muna ng isang basong tubig para rehydrate. Pagkatapos, kumain ng magaan at brain-friendly na almusal, maaaring isang nilagang itlog, prutas o isang hiwa ng whole grain toast. Pagkatapos nito, saka mo inumin ang iyong kape. Isang katamtamang tasa lamang, hindi 3 ng sunod-sunod. At bantayan din ang creamer at asukal. Maaaring itong magdagdag ng hindi kailangang pamamaga sa katawan. Hindi kaaway ang kape, ngunit para sa mga 60 taon pataas, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa ating mga nakagawian. Ang dating epektibo noong 40 taon tayo ay maaaring hindi na angkop ngayon. At kung napapansin mong sunod-sunod ang pag-inom mo ng kape para labanan ang pagod, maaaring sinyales ito na may ibang dapat asikasuhin, gaya ng kulang sa tulog o dehydration. Kamusta ang iyong relasyon sa kape ngayon? Mayroon ka na bang routine na gumagana ng hindi sumosobra? I-share ang iyong mga kuro-kuro sa comments. Maaaring may kibaring nag-iisip ng parehong bagay. At pagdating sa mga banayat na babala, pag-usapan natin ang isang sintomas sa umaga na madalas ipagwalang bahala ng mga senior, kahit na maaaring ito na ang unang tahimik na hinaing ng iyong utak para sa tulong. Napagising ka na ba na pakiramdam mo may mali? Baka medyo nahihilo o parang wala sa balanse? O baka naman medyo mahina ang iyong braso o hindi gaanong malinaw ang pagsasalita mo sa ilang minuto? Madali itong baliwalain, baka hindi lang ako nakatulog ng maayos o kulang sa pahinga. Ngunit huwag sana nating ito ipagwalang bahala. Ang maliliit at tahimik na sandaling iyon ay maaaring sinyales na may problema ang iyong utak. Para sa maraming senior, lalo na ang mga 60 taon pataas, ang mga sintomas tulad ng pagkahilo sa umaga, bahagyang pamamanhid o pakiramdam ng panghihina ay maaaring palatandaan ng mas malalim na issue. Mahinang daloy ng dugo sa utak, bigla ang pagbabago sa presyon o maging mini-stroke, kilala rin bilang TIA, Transient Ischemic Attack. Ang TIA ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang minuto. Mabilis itong dumating at nawawala, ngulit ito ay isang seryosong babala. Kadalasan itong nangyayari sa madaling araw kapag ang katawan ay nag-a-adjust mula sa pagtulog at ito ay isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na maaaring magkaroon ng malaking stroke sa hinaharap. Kung mapapansin mo ang mga sintomas na ito, huwag maghintay at umasang langawanga ito. Itala ang mga ito.
Sabihin sa iyong doktor at kung hindi ka sigurado kung seryoso ang iyong naramdaman, subaybayan ito. May mga simpleng tool at app na idinesenyo para tulungan ang mga nakatanda na itala ang mga sintomas at makita ang pattern. Dahil pagdating sa stroke, bawat segundo ay mahalaga. Matalino ang iyong katawan kapag ito ay nagpapadala ng mahinang sinyales tulad ng pagkahilo o bigla ang pagkapagod, sinusubukan itong protektahan ka. Ngulit ito ay makakatulong lamang kung ikaw ay nakikinig. Naranasan mo na ba ang isa sa mga umagang iyon na may kakaibang pakiramdam? Kahit ilang minuto lamang, hinihikayat kitang ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Maaaring makatulong ito sa iba na makilala ang mga palatandaan at kumilos sa tamang panahon. At ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nangyayari sa bawat tahanan ng mga senior ngunit madalas napapabayaan, ang paraan ng pag-inom ng ating umagang gamot. Dahil ang oras at paraan ng pag-inom ay maaaring kasing halaga ng mga gamot mismo. Gaano ka kumpiyansa sa iyong umagang gamot? Ininom mo ba ito sa parehong oras araw-araw kasama ng tubig? O kaya minsan ay nakakalimutan mo, naaantala ang pag-inom o nagkakamali sa dosis? Kung gayon, hindi ka nag-isa. Sa katotohanan, ito ay isa sa mga pinakakaraniwan at pinakatahimik na panganib sa kalusugan ng utak ng mga matanda. Alam mo ba, maraming senior ang umiinom ng gamot para sa alta presyon, kolesterol o pangpapalabnaw ng dugo. Hindi lamang ito mga ordinaryong tabletas, sila ang pang-araw-araw na panangga ng iyong utak laban sa stroke. At ang paraan ng pag-inom mo, ang oras, dosis at maging ang iniinom mo kasama nito ay maaaring magprotekta sa iyo o maglagay sa iyo sa panganib. Halimbawa, kung laktawan mo ang isang dosis, baka dahil abala ka o ayaw mo lang itong inumin, maaaring tumaas ng hindi mo namamalayan ang iyong presyon. O kaya naman, kung aksidente mong naidoble ang dosis dahil hindi ka sigurado kung nainom mo na ito, maaaring bumagsak ng mapanganib ang iyong presyon o tumaas ang panganib ng pagdurugo. Kahit ang maliliit na ugali ay mahalaga, pag-inom ng gamot kasama ng kape imbes na tubig o paglunok nito ng walang pagkain kung kinakailangan ay maaaring magpababa sa bisa ng gamot o magdulot ng hindi inaasahang side effects. Ang magandang balita, may mga simpleng solusyon. Gumamit ng pill organizer, umaga, tanghali, gabi. Mag-set ng reminder sa iyong phone o smart speaker. Ilagay ang iyong gamot malapit sa isang bagay na palagi mong ginagawa, tulad ng pagsisipilyo o paggawa ng kape. At pinakamahalaga, huwag baguhin ang dosis ng hindi kinokonsulta ang iyong doktor kahit pa maganda ang pakiramdam mo. Ang mga gamot na ito ay tahimik ngunit makapangyarihang gumagawa sa likod ng mga eksena. Bibigyan mo sila ng pinakamagandang pagkakataon na gawin ang kanilang tungkulin. Mayroon ka bang sistema na tumutulong sa iyo na manatili sa tamang dosis? Baka may routine o memory trick na epektibo para sa iyo? I-share mo ito sa comments. Ang iyong tip ay maaaring eksaktong tulong na kailangan ng iba. At ngayon, lumipat tayo sa isang huling umagang ugali na madalas binabaliwala kahit na ang iyong katawan ay nagpapadala ng napakalinaw na mensahe. Ito ay isang bagay na ating ginagawa o sa halip ipinagpapaliban, ang pagpunta sa banyo. Pag-usapan natin ito. Maaari ba kitang tanungin ng isang personal na bagay? May mga pagkakataon ba na paggising mo ay nakahiga ka lang, nagpipigil ng kaunti? Baka tinitingnan mo ang panahon, nagbabasa ng ilang balita o naghihintay matapos ang iyong umagang kape? Mukhang walang masama, di ba? Gulit para sa atin na lampas 60 taon gulang, ang maliit na ugaling ito, ang pagpigil sa ihi pagkatapos gumising, ay maaaring mas nakakasama kesa sa inaakala mo. Kapag napuno ang iyong pantok sa buong gabi at ipinagpaliban mo ang pagpunta sa banyo, hindi lang basta naghihintay ang iyong katawan. Nagsisimula itong ma-stress. At kapag nangyari iyon, naglalabas ito ng cortisol at adrenaline, mga hormone na nagpapataas ng iyong presyon at nagpapahigpit sa iyong mga daluyan ng dugo. Ang maagang pagtaas ng hormone na ito kasama ng punong pantok ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng stroke, lalo na kung mayroon ka ng alta presyon o mga problema sa puso.
Pero hindi lang iyon. Ang pagpigil sa ihi ay nagdudulot din ng strain sa iyong puso. Ang punong pantok ay maaaring mag-trigger ng abnormal na tibok ng puso sa ilang matatanda, lalo na kung mayroon ng arrhythmia o problema sa heart valve. Ang kombinasyon ito, mataas na presyon at irregular na tibok, ay perpektong kondisyon para sa pagbuo ng clot at tuluyang stroke. At napakadaling iwasan, makinig lang sa iyong katawan. Kapag nagising ka, kahit bahagya lang ang pakiramdam, magpunta ka agad sa banyo bago mag-check ng phone o uminom ng kape. Isipin mo ito bilang unang aktong pangangalaga mo sa iyong sarili araw-araw. Walang espesyal na kagamitan, walang komplikadong routine, isang mabilis na pagpunta sa banyo lang na makakatulong protektahan ang iyong utak at puso sa mga darating na taon. Gusto kong marinig, may ugali ka bang magpaliban ng pagpunta sa banyo sa umaga? O may nakatulong ba sa'yo para mapagtanto na mas mabuting pumunta ka agad? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa ibang nanonood na baguhin ang isang mapanganib na ugali na hindi nila alam na meron sila. Ngayon, napag-usapan na natin ang 7 maliliit ngunit makapangyarihang umagang ugali, balikan natin kung paano silang lahat magkakaugnay at kung paano ang ilang maliliit na pagbabago araw-araw ay makakatulong protektahan ang iyong utak, balanse at kalayaan sa pangmatagalan. Alam mo na ngayon, ang stroke ay hindi biglaan nangyayari. Kadalasan, ito ay dahan-dahang nabubuo sa pamamagitan ng maliliit na desisyon natin tuwing umaga. Mula sa hindi pag-inom ng tubig, pagmamadaling bumangon, pagbaliwala sa hilo, hanggang sa pagpigil sa ihi. Mukhang maliit lang ang mga ito, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nasisira ang iyong utak at sirkulasyon. Ang magandang balita, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Pumili lang ng 1 o 2 ugali na babaguhin mo sa linggong ito. Maglaan ng oras, makinig sa iyong katawan, at maniwala na ang maliliit na hakbang ay makakapagprotekta sa iyong memorya, balanse at kalayaan sa mga susunod na taon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga salubin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Mahalaga ang iyong umaga at gayon din ang iyong kalusugan. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.